Nadali ni Grandmaster Wasiso si World Champion Gukesh nung round number 4 dito po sa Blitzevent ng Grandchester St. Louis Rapid and Blitz 2025. Ngayon, round number 5, former World Rapid Champion naman ang kalaban niya, yung laging tumatalo kay Magnus, si Grandmaster Nodarbek Abdusatorov. Anong nangyari? Papanoorin niyo po yung aking live streaming para makita niyo yung actual na pangyayari, yung time control, kung paano nila hinandle sa time pressure, tapos after nun, analyze natin. Nood po kayo. Enjoy. Okay na po yung sounds, no? Ayan, nagsimula na laban. E4 ang tinira ni Wesley So dito, no? Ano kayang gagawin ni Nodarbek? Tingnan natin. E5 naman, mukhang Italian ang mangyayari. Italian na nga po ang tinira ni Wesley So na sinagot na F6 dito na yan. Normal na normal lang po yan sa Italian. Yun, Yuko pianissimo na to. C3, yan yung mga common dyan eh. Anong gagawin ni Wesley? Bishop to G5. Oh God! Iba yan. Alam nyo po, pag hindi nagka-casting sa mga advanced player, H6, G5 ginagawa dyan eh. May ganun linya dyan, agresibo eh. Kasi di pa naka-casting, nagwawala. Pero tingnan nyo po, mukhang matatranspose pa rin naman po sa typical po na Yuko pianissimo. Yan, no? Umatras agad. Oy, napanood ko to kay Gukesh saka Wesley. Natalo si Wesley sa Rapid ah. Pero equal lang yun eh. Lamang pa nga si Wesley at some point eh. Anyway, Bishop B3, maaga pong umatras para hindi po matrap yan. Ayaw niyang ipalit yung Bishop in case na mag-Knight A5. Okay, typical development. Medyo nadidelay lang po yung castling pero okay lang naman yun. Halos pareho pa rin. Kining mo ban lang? Abay, matindi yung kining mo ban lang. Ang aga naman ng kending ng hari na yun. Ibalik ko lang po na konti. No? Kasi ang pinaka-common is Bishop E6 eh. Yung iba nag-8-6, pero yung kining mo ban lang, Wesley So naman, inatrasan lang ng Bishop. Kining mo ban mo ko ha? Atras ko nga itong aking Bishop. Oh. So, pag atras ng Bishop, anong gagawin ni Nodarbek dito? Napaisip si Nodarbek, novelty na yung atras ng Bishop na yan. Actually, may linya pa yung king move eh, pero yung atras ng Bishop, ayan, bago na yan. So, novelty na tira ni Wesley So. By the way, ang time control po is 5 minutes plus 2 seconds increment. So, 5 minutes plus 2 seconds increment. Bishop E6, nag-casting, parang na-transpose din po ata eh, no? Ay, hindi, kasi may king move na in-insert eh. Knight lang po doon, ayan po yung typical na ikot talaga ng kabayo, tapos later on, mag-C6, mag-D5. Those are typical maneuvering line sa ganito pong klase ng laban. Anong gagawin ni Wesley So ngayon? Nag-isip si Wesley, D4. Okay. Agresibo. Kasi umalis yung kabayo. Walang pressure na binibigay. I-D4 na natin. Oh, yun na nga yung ginawa. According po sa inyo evaluation, this is very close to equal. Yung time medyo close din. Inatake yung Bishop. Napatakbo, of course. May mga ganito kaya yan. Mga ganyan pong mga tema. Usually, ganyan kasi ginagawa niyan pag nag-Knight G6 eh. Pero tingnan natin, kasi pinipressure ni Wesley ito pong pawn sa may E5. No? Kaya nga ito gusto kong gawin eh. Para kung sakaling kainin mo na yung Bishop, di ba? O di mo, libre yun eh. Tingnan natin kung gagawin. Ano kayang pwedeng gawin in case na mag-Knight sa H5? Tingin ko, atras po yung kabayo. Tapos may pressure dito. O, anong gagawin ni Nodarbek? Nag-iisip po si Nodarbek. Medyo mabilis si Wesley So dito. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Ayan, good morning sa inyong lahat. Sa mga night shift dyan. Humabol pa ako ng live. 4 na laban pa eh. Alam niyo kung ano talaga gusto mapanood mamaya? Yung laban niya kay MBL eh. Titingnan ko makabawi si Wesley. Talagang sinusukiyaki na siya eh. Anyway, nag-iisip pa rin po si Nodarbek dito. More than a minute na po ang kalamangan ni Wesley So sa oras. No? Mahigit 1 minuto na nag-iisip pa rin si Nodarbek kung ano ang ititira niya. Nag-win lang sa may E8. Anong plano niyan? Dito dadaan? Usually kasi gumaganire eh. Pero Queen to E8, hindi dinipensahan yung E5. Pero ang tema siguro, pag capture mo po kasi, pakita ko lang sa inyo, may capture doon, libre yung Bishop. O kaya Queen E8. Tapos si Wesley inatras. O pwede nang kainin, kaso mabubuksan naman dito. O ayaw ni Wesley So yun, kaya Rook E1 lang din ang kanyang ginawa. And as you can see, mabilis tumira si Wesley So dito. Medyo natatime attack po. Ito pong si Nodarbek. Nag-iisip pa rin po siya anong kailangan niyang gawin. Baka mag-Knight H5 na to.
Kasi depensado na. Yun na nga po, knight h5. And what will you do? Yan ang tanong. Oh, pwede ba kain? Kasi pagka-text mo, kain ka dito, kain muna dito. Kinain na nga at mukhang brilliant move, good move, okay daw yung tira na yon. Yun nga lang may bawi pala sa D4 kaya mabilis na tinira yan ni Noderbeck. Okay, may threat pa na capture dito. Doon ha, pag kinapture mo naman, lalakas po yung bishop. May threat na ganon dito. So, hindi maganda yon. Malamang sa malamang, igagalaw yung Yoka baby. Hindi niya po kakainin yan. Kinain, pinaiya ako. Pahiya konti, bukas ang bawi. Anyway, ayoko ng capture kasi may threat dito. Ayan, libre na oh. Persado mo kasi igalaw yun eh dahil may threat dito eh. So napakain yung B2. Pero okay lang pala yan kasi pagtakbo ng Torre sa B1, may tagus doon sa may B7. Tingin ko yun yung gagawin. Hindi lang yun, baka mamaya pwede makalonta-lonta doon, no? Tapos mati-mati. Ayun na nga po kinapture most likely rook A to B1. The bishop will move away hitting the rook. Talagang makulit ka. Dito ilalagay yan. Kailangan ma-atake yung bishop eh. Oh, ang problema, may nakikita ko pag pupunta ka dito, pupunta siya dito, tikman mo, long colites. Makukulong eh. No? Makukulong gas yung ano eh. Makukulong, napapaisip si Wesley what to do, no? Ang matindi, mamaya mahahablot pa tong pawn sa A2 din eh. Equal lang daw, pero anong ititira mo? Ang hirap pag-isipan yung mga ganitong bagay, lalo na pag-blitz lang na ganito, no? Medyo nakakahabol na sa oras si Noderbeck. Nag-rook lang sa C1. Oh my gulay. What's the idea? Kasi malamang depensahan ito. Malamang mag B5. Pagka B5, anong gagawin? Ay, may capture pala dito. Hindi ko nakikita. May pwede palang tusukin doon. Anyway, pwede kayang kainin. I don't think so, no? Kasi may capture dito, tapos lagi may threat doon. Kaya pala linagay yan dito, todo. Pero hindi daw ganun kaganda eh. No? Uy, blunder daw! Bakit binigay yan? What's the going on over here, over there? Di ba kakainin lang yan? Mawawala yung per bishop po. May capture dito. Ayan, no? O, capture dito. May capture doon. O, di ba? According sa engine evaluation, bigla lumamang daw dito si Wesley. Definitely, kailangan mo tikman to. Pag hindi mo tinikman yan, wala, yari ka. Anong tira mo? Kailangan mo tikman yan. Titikman yan. Tikman mo na, baby. Pinag-iisipan ni Wes, hindi niya tinikman. Aray ko po, bakit kaya doon? Ano bang pinaglalaban ng tira na yan? Bakit hindi tinikman? Bakit dyan pa? Ang daming pwedeng itira, pero bakit ito? Dagdag puwersa? Meron nang nakapuwersa dyan eh. Nakapag B5 tuloy. Anong trip mo ngayon? Medyo nakakapagtaka yun. May babagsak pa dito. Oh. Kasi alam ko, i-B5 talaga yan eh. Pag hindi mo tinikman eh, tikim. Anong meron? Saan kaya yung namimiss ko na yung nakita ni Wes? Ay, Queen C6, may kain lang eh. Oh, anyway, equal lang naman ito. Pero sayang, lalamang daw si Wesley doon. Di ko nga lang sure kung saan eh. Kinapture, of course. Naku, 20. Anong tira? Kain. Marami pwedeng, lamang ng 20, pero bungi-bungi yan. Tapos may pair of bishops, no? Oh, kaso may pagka-passport na diretso to. F4 lang, mga sir. Intending to go F5. Yun nga na, tinakpan mo yung bishop ha. Medyo nakakapagtaka yun ha. Tinakpan niya yung bishop na to. So, anong kailangan gawin? Tulak. Tulak siguro, no? Kasi pag kinapture mo naman to, yan. Tapos may nakahangkampon dito. Medyo alanganin yun. Kaya in F5 ni Wasiso, which is looking good. Mar Louis, salamat sa star. Alright. Saan pupunta yung kabayo? Ganda pala ng tulak ng yung pawn, no? Walang mapuntahan masyado yung Yoka baby. So, what to do when you come for you, no? Oh.
Walang pupuntahan. Persado ka dito, maharangan mo yung Reyna. Useless naman yan sa E7. Walang ginagawa. Maganda sana dito. Kaso may Bishop, may Reyna. Anong gagawin niya? Siguro kainin niya to. Kainin, capture, takes, para makatalon dito yung kabayo. Pero may capture naman doon. No? And isa-isa, pababagsakin yung pawn, magbumukang 1 pawn up pa. Pag naubos yung pawn na yan, 1 pawn up si Wesley sa making side, kinapture na nga, as expected, binawi naman po agad. Yun na nga mangyayari dyan. Takes para makatalon dito yung kabayo. No, ayun na nga po yung nangyari. And there you go, Queen takes C7, most likely. Yan ang gagawin dito ni Wesley. Queen takes C7. Kasi ang Queen takes C7, may threat pa dito. Yun, F6 ka. Ano maganda? Dito o dito? Para may threat na ganun. Sabi ng engine, Rook B6 daw eh. Ako ito gusto ko eh. Tapos ililikuran mo eh. Kasi ang endgame po na Rook endgame, Rook behind the pass pawn. Pag naka-Rook behind the pass pawn ka, malaki yung tsansa na ikaw ay manalo. Ayan, dumipensa. Yun! Endgame. Rook behind the pass pawn, uubusin. May chance mag 1 pawn up si Wesley so dito. No? May chance mag 1 pawn up mga sir. Pero teka lang, pag kinapture mo, rook take siya. Kaya hindi mo pwedeng kainin. Pag tinulak mo, anong mangyayari? Hindi kinapture, hindi tinulak. Ang ginawa, hindi pinansin. Okay, magkakaroon ng defensive pass pawn dito. Medyo alanganin yung mga pawn niya. Ganda nito. Pusang galang, ganda nun. Ganda nito. Pero tingnan natin kasi may ganun si Wesley. 2 pawn po yan. At lalapit yung king. Unahan. 1 pawn na po dito si Wesley as of the moment. Pero is this enough to win? That's the question. Yan ang tanong na kailangan sagutin. Oh, anong gagawin? According sa engine, equal lang daw eh. Pero mahirap po ito pag ganitong time pressure ka. 4 seconds na lang si Noderbeck eh. At 2 connect. Nabubulol pa ako. Connected na pass pawn ang kanyang piyesa dito. Alright, lumalapit lang yung king. Lalapit din yung king ni West. Hindi lumapit. Napakagandang tira. Gaganunin, no? Ayan, no? Ayun, no? Oh, this is interesting game ngayon. Oh, kasi may pass pawn eh. Ay, mamatiin si West. Salbahe. Yon! Panalo na daw. Lakto ba si Eli? Ay, ito dapat ha. Sabat na, na-delayed eh. Ayun! Panalo! Ayun, Chumek! Tapos dito. Chumek muna. Gengla muna oras. Winning to. Pwede daw ganito eh. O, tapos i-sacrifice mo tori mo dyan eh. Mag-isipan mo mabuti, Wesley. Kaya mo yan. Rook D6 muna para lumayo yung king ulit. Tinulak na. Ayan pala muna. Rook D6. Ayan, tapos likuran mo. Ayan. Check. O, nagiging lang ng time. Likuran mo na. Wala ka ng ibang tira. Persado mo likuran. Tapos panalo na yan. Alright. This is it, Pansit. This is it, Pansit. Panalo na to. Alam na ni Wes yan eh. Grabe naman, no? Woo, 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 woo. Ang galing-galing. Mark Aguila, shoutout sa'yo. Salamat sa star. Ay, nanggugulo pa oh. Huwag kang maguls. Huwag kang maguls. Pwede na nga kainin actually. Pero pwede din to. Ayan, oh. Oh, oy, kung gusto pang makaloko, no? King mo ban mo. Para wala na siyang magawa sa buhay niya. Uy, ano yan, tulakan mo para mangisay na siya ng tuluyan. Kasi haharang yan eh. Pero it doesn't matter kasi pag yung mara kakainin ka lang, promote ka din, ma-check sa ilalim. Chume-check ka pa na ganyan. Pero no worries, mga sir, kicking mo man lang dito sa walang check. Oh, takbuhan mo sa walang check para tapos na ang labada. Ayun, tapos na labada mga sir. Kaon na tumataginting. Uy, kaon ulit. At yan po ay isang matinding resign. Ayos. Grabing laban yon. Kala ko talaga matatable. Tapos parang medyo madadali pa nung napakain yung mga pawn. Pero tingnan po natin yung opening part ha. So E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, and Knight F6 na sinagot ng D3, Bishop C5. So ito po yung Italian game, Gioco Pianissimo. So ang common po na ginagawa dyan, si C3, yung iba nagkakasling, pero Wesley so mas pinili niya po yung Bishop G5, early pin sa laro. Pagka Bishop G5, nag D6 lang. Ito pong si Noderbeck na sinagot
ng C3 na. After C3, nag-A6. At after A6, eto ang ginawa ni Wesley. Nag-H3 lang. Grabe naman yun. Napaka-natma ko. Pagka H3, nag-bishop lang po sa may A7 na tinirahan na po ng bishop D3 ni Wesley. Actually, medyo kakaiba na po yung nangyayari. Hindi na po yan yung pinakalinyahan. Ibalik lang po natin kasi yung H3 po na tira kakaiba eh. Ibalik ko ang tamang tira kasi dito, knight B dito eh. Pero H3, ayan halos novelty na. Pagkatira po ng bishop sa may A7, tumira po si Wesley ng bishop B3. Ngayon magtataka kayo sa mga weird na tirahan na yan. Kasi normally tinuturo ko, mag-develop ng minor pieces, mag-castling ka. Pero eto, hindi nagde-develop ng minor pieces. Ginagalaw nila pareho yung nakagalaw na bishop. Ba't hindi nag-castling? Ba't di naglabas ng knight? Ba't di nag-castling? Di ba? Gusto ko lang explain sa mga nagsisimula. Kasi medyo malalim na po yung kaalaman nila dito. Ibalik ko lang yung atras po ng bishop dyan, ang reason po niyan kasi mamaya maaari po yan matempuhan ng D4 at ng B4. Kaya inatras na. Opo. Kaya nga inatras muna. Ngayon si Wesley, ba't siya Wesley? Bakit siya inatras? Para saan? Kasi pwede pong makatira ng knight to A5, hitting the bishop at mapipilita kang ipalit yung bishop sa kabayo. Kaya inaatras yan para po pag inatake, tatakbo lang sa C2. Yun lang yun. Anyway, tumira po ng castling and then nag-knight B D2 na sinagot po ni Noderbeck ng medyo kakaiba na. Novelty na nga po eh. Siya po ay commending lang. Di ba? Kasi sabi ko nga sa live, ang best move or ang common is bishop E6. Pero commending lang, Wesley so naman. Abay, umatras lang din yung bishop. Grabe, ayaw pa rin mag-castling. Pagkatas ng bishop, nag-bishop E6, nag-castling na finally, nag-knight E7, yung mga typical na ikot pupunta dito. Huwag din kayong magtataka guys, bakit po pinapa-capture, sinisira po structure, kasi gusto niyo mabuksan to. Ayun, lalakas kasi yan doon, may mga tutok yung mga pyesa. Kaya, Wesley, so dinipor na lang since umalis nga yung kabayo, di ba? Walang pressure dito, dinipor na. Pagka dipor, nag-knight na nga po doon sa G6, tumakbo yung bishop, and then nag-queen lang sa may E8 na medyo magtataka ka sa una. Coach, binigay po yung E5 pero hindi pala maaari yan kasi may capture doon, mabubuksan yung reyna. Yung pala yun. Kaya ang ginawa ni Wesley, umatras na lang, and then nag-rook na lang po sa may D8 na sinagot po ng rook to E1, and then knight H5, hitting the bishop na kung saan sinagot ni Wesley ng isang number 1 engine move. Pag umatras pala yan, bishop H2, lamang pa doon na konti yung black eh. Pero yung tinira ni Wesley na knight takes to E5, napakagandang tira. Close to equal, pero mas may kurot po yan sa side ng white. At ano ang explanation dyan? Again, pag kinapture po ito, kakain lang doon with the check, saka po babawiin ito. So, 1 pawn up. Kaya ang ginawa po dyan is pinon takes yung E5. Anong nangyari? Nalibre kasi yung kabayo sa may H5. Yun nga lang, may bawi pala yan sa may D4 na sinagot ni Wesley nang hindi ko na-expect. Akala ko talaga magna-knight F3. Pero mas pinili niya pong tikman yan at pagka bishop takes, nag-knight to F3. Binigay yung pawn na tinirahan ng rook B1 and then tumakbo doon. Ayan, no? Kasi pag dito ako umatras, kain na ganito eh. Tapos medyo mabibitin yung mga pyesa dyan. So ito, nakahit yung tore, kailangan gumalaw. Well, ang best move po dito is rook E3. Nag-aalala ako sa live stream, pagka rook E3, baka kasi umatras lang dito, hindi mo tumakain. Bulag ako, libre pala yan. So, ibig sabihin, pagkarok dito, wala pa naman puntahan, pasado ka din dito siguro, no? Anyway, kakainin, tapos mamaya, isa-isa yung pabagsakin, mga ganun, no? Anyway, ang pinili ni Wesley is rook C1 na very interesting din na idea. Yun nga lang, ang problema kasi ng rook C1, may B5 na eh, no? May B5 na. Ang ginawa naman po ni Noderbeck is nag-bishop dito, na hindi kagandahan. Na-miss yung B5. Anong meron? Kasi pagka takes, rook takes, eto na. Pwede na pong tikman, ito pong pawn na hindi ginawa ni Wesley. Ito po, haka-haka ko lang to Kasi, napaka-obvious naman na libre yung pawn. Bakit hindi niya nakitang kainin? Tingin ko po, may na-miss siya. Ito po yung na-miss niya. Akala niya may queen C6, hitting the rook, hitting the bishop. Pero may simple rook takes C7 lang po yan. Wala. Hindi po madadali.
Grabe pala, no? Na-miss siguro yan. Tingin ko lang po, pero hindi ako sigurado. Baka may iba siyang nakita na hindi natin nakita. Alam niyo naman, mga super grandmaster yan. Tayo super pogi lang. Ang ginawa kasi ni Wesley, nag-queen to C5. Pagka-queen C5, nag-B5 na. Ganda ng B5. Tapos, tinulakan ni Wesley ng A4 para mabarag yung pawn structure. Nakinain lang. Pagka-takes, nag-F4. Medyo mali pa daw ang F4 eh. Ang pinapatira ng engine, isa H4, H5. Ganun. Pero yung F4, hindi naman masama, hindi lang siya best move. According sa engine, equal pa rin naman. Ang idea, mag-F5, sinagot po yan ng Bishop B3 na kung saan tinirahan na ng F5. Ayun, medyo maalangan yung kabayo. So, kinain po yung Bishop, palit-palit, and then tumalon yung kabayo doon, kinain ng Reyna yung pawn, dinipensahan, sumok pa gustong matihin, dumipensa, at eto pong endgame na to, tingnan nyo. Ayan. Ito pong endgame na ito ay tabla. Akala ko nung una actually winning si Wesley. Kasi pagka rook A7, dadahan-dahanin, hindi makagalaw yung tore kasi nga mamamate, meron palang napakagandang G6. Oh. Tindi ng G6 hindi mo makain, rook takes madidepensahan eh. No? Kaya ang ginawa ni Wesley, kinain na lang yung takes, tapos nag-A4. Bakit po nag-A4? Bine-prevent po yung G4. Kinain lang ni Wesley yung pawn. So, ang pinaka-ending, 1 pawn up si Wesley, pero ito po ay drawish pa rin. Ang tanong, paano itatabla? Pakita natin sa nangyari sa laro. Ayan, o. Tama naman yung ginawa po ni Noderbeck. Ayan, o. Lumapit yung king mo. Ayun, napakaganda lang kasi ng panggugulo ni Wesley. Given na 6 seconds na lang itong si Noderbeck, talaga magbablunder ka eh. So, pagkapunta dyan, coach, pwede kinain to libre. May check, capture, takes, hindi mo maabutan yung pawn. Kaya nag-king F4. Pagka king F4, humarang kasi kakainin yung G4. Tumakbo, ayan, no, may perpetual check. Tinulak yung pawn na kung saan nag-rook A2 check. Tumakbo. Nag-king E3, nanakbo. Mamating ka, backrank eh. And then, dito nag-blunder. 9 seconds on the clock, tinira niya yung mukhang tamang tira, pero mali. Ito po yung E4. Ang tamang tira po is rook to D3. Mamatihin mo. Ang magiging reaction niyan, pupunta dito. Pag pumunta kasi dyan, habulin, tabla na naman. Kaya pupunta yan dito. Ngayon, may tirada pala dyan, King C3 lang, laging ganun. Takbo dito, maubusan ka na ng check, may rook B2. At pag ikaw ay nag-rook or king to A1, kasi again, pag dito ka, dito. Ang pangit po kasi nangyari sa tore, pagkatulak ng punarangan, walang check eh. Diba? Ngayon, ano magagawin pagkatira nito? Rook F2 na. Oh. Anong meron sa rook F2? Coach, depensa lang natin to. Talo ka pa pagka king B3, mati. Yun yung threat eh. Kaya ibalik natin doon. Paano mo didepensahan yan? Oh. Magro-rook G8 ka na lang, ibibigay mo yung pawn para makatulong ka makacheck na ganun. Diba? Okay, itulak mo, kaso kakapturein niya, matatabla. Kaso time pressure, hindi nakita yung nagtulak eh. Pagkatulak, tumulak din ng pawn si Wesley, mali pala yan. Kailangan, itira mo na yung tore na to kasi pag ano, kailangan mo ma-check yan eh. Ang tira kasi na to, tulak, suportado agad eh. Like for example, tumira ka dito para atake ito, di mag G5 ka lang, similar thing yung mangyayari tulad ng nangyari sa pinaka-game. O, ganyan no. Yun nga lang kasi nag-king move, ganon. Gumanon, mali yung tulak eh. Kasi nagkaroon ng pagkakataon na makatulak ng pawn, no? By the way guys, balik ko lang dito, no? Kasi may tanong dito, coach, bakit G5? Bakit hindi F7 agad? May ganito po kasi. Ayan no. Mapipilita kang ganito, natakpang ka na naman, King D3. Yung similar idea kanina na magpapabalik-balik baka matabla. Ayan o. Pag kumanito ka E3, baka matalo ka pa. Wala oh, hindi makagalaw tore mo. 2 tira pa yan. Gaganon, mamatingin ka. Pasado kayo sacrifice para tabla. Okay? So, balik na po tayo dito. Ang ginawa is nag-G4, mali nga. Kasi may king move. Gumanon, may tulak ng pawn na mali. Ang tamang tira is King C3. Ulit lang ng kaninang idea, pagkatira mo dito, check. Pag pumunta ka dito, rook F2 na naman. Oh, very slow yan. Kasi gaganito pa yan, para lang maitulak eh. Kahit rook F1 ka na lang eh. Ganon, rook F2, ganon ka na naman. Kahit E3 na, medyo mabilis na din. Kasi matagal pa to. Matagal pa yun. Siguro check ka, takbo dito. Paano mo ipapanalo to? Tulak ka. May E2 eh. Ayun, may counterplay. Hirap na.
Pag gumano ka nga, sacrifice ka lang, talo ka pa. Mahirap, no? Kala mo, napakasimple lang ng rook endgame, pero hindi, mahirap, no? Nagtulak, walang oras 10 seconds on the clock, nakatulak tuloy. Anong problema? Pag tinulak mo ulit, pwedeng babantayan ka lang. Tapos saka ipopromote, isa-sacrifice yung Tori doon. Which nangyari sa laro. Ayun, gumanon, Chumek, gumanon, nag-check ulit para hindi mamate bago mag G6. Ayan, walang mate. So, nagtulak, binantayan lang yan. Ayan, no? Okay, tapos na. Dahil next move, promote. There's no way to defend. Tumira na lang po yung Rook F6 ng gugulo pa. Tricky, no? Napaka-tricky ng mga G. Baka nga naman kainin mo, din makapag-promote. Siyempre, iwas ka lang. So, pagka-iwas, Chumek, umangat, gumanon, tricky talaga. O baka i-promote mo bigla May discovery check na gano'n, no? Diba? Kaya, king move muna. Pagka gano'n, eto, wala na. Tinulak na po. Kasi kahit mag-king move ka, king move ka lang din, wala na. Next move is magpo-promote, isa-sacrifice po yung Tori. Pag promote mo, hinarang, kinapture, tapos hindi pa nga tinix yan. Tinulak, no? Doon nag-resign. Bakit? Kasi pag kinapture mo, promote, kahit makapromote ka, may check agad, mapapalit agad yung Reyna, walang chance makatabla. Yun ang mangyayari. Kaya nga pagka Rook takes E3, tumira po ng Queen, promote, takes, resign. At dahil doon panalo si Wesley So, ang score niya po 3.5 out of 5. At kung hindi ako nagkakamali, solo port na po siya after this round. Kasi katay niya yan si Noderbeck tinalo niya. So, solo port na siya. Ang leading po ay si Paviano Caruana and Levon Aronian. Tapos third place po si MBL. So, yun po ang nangyari. Grabe. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod pa na laban. Exciting po mamaya yung live streaming natin. Siguro pakita ko na yung standing pagkatapos po ng lahat ng laban. Pakita ko lang Ayan. Ito po yung overall standing pagkatapos po ng 9 rounds. Si Wesley po, ang ganda ng performance sa Blitz. Yun nga lang, it's not enough para po makaangat at makalagpas. Kasi port pa rin po siya hanggang ngayon. Nagtay na nga sila ni Noderbeck. Bakit? Kasi po sa Blitz event po, ito po ang score ni Wesley sa Blitz event Ayan isa po siya sa leading. Pero maganda din yung laro ni Noderbeck, 6 points din Sayang yung isang laro ni Wesley na natable. Natable siya last round kay kay sino to? MBL. Pero, tinalo niya si Lekwang Lem, tapos tabla kay Favi. Sayang yung kay Dominguez, tinabla niya Tapos, medyo natalo din nung first game. Ayun Pero, 6 out of 9, still very good. At ayun na nga po, ang pinakakabuuan ng standing. Abangan nyo po yung iba pang laban. No? Mamaya, baka mag-live ako. Kung ako po ay hindi antukin. Kasi last day na, makahabol pa kaya si Wesley. Laki ng habulin yan. 4 points kay Lebon. Kailangan mapagtatalo si Lebon. Pero kung magandang galawan ni Lebon, champion na naman si Lebon. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.